Tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan at titignan po natin itong mga awitin po na ito na isinulat at lang talaga siya nakaka-amaze sapagkat itong mga sulat na ito, 'di ba, ay naisama dito po sa atin pong mga pinag-aaralan. Binabasa natin yung bawat titik, 'di ba, yung bawat word na kinompose or sinulat. 'Di ba? Minsan sa mga awitin, 'di ba, sa modern na panahon, especially sa kapanahunan po na ito, have you tried to study, 'di ba, yung mga lyrics ng mga songs, kahit makamundo man siya or kahit spiritual man siya, 'di ba? Kasi makikita mo yung makikita mo yung kabuuan ng istorya, 'di ba? Doon sa na nakapaloob doon po sa isang awitin, at makikita mo kung sino yung subject, 'di ba? Sino yung itinataas, 'di ba, doon sa awitin na 'yon. May mga kwento, 'di ba? Kung titingnan mo yung mga makamundong awitin, 'di ba? Most of them are love songs, yung mga ganon, or mga kwento na kung ano-ano lang, 'di ba? Yung may mga words pa, 'di ba? May mga sumikat pa na kung ano-ano lang, 'di ba? Hindi mo maintindihan, walang message, basta nakapag-create na sila din naman ng mga awitin, 'di ba? Pag-isip lang talaga, 'di ba, na kung i-adapt na rin lang ng isang tao, 'di ba, yung isang awitin, or minsan nakaka-relate yung kwento ng buhay, 'di ba, doon po sa awitin. Kaya madalas tinatanggap ito, 'di ba, or inaawit ito. Ito yung language, 'di ba, ng kanila pong yung sinasabi nila ng music ay language, 'di ba, ng soul. At tayo dito nakikita natin, 'di ba, na itong mga pinag-aaralan po natin dito po sa libro po ng awit, makikita lang talaga natin kung sino yung kanilang itinataas dito, 'di ba? Kung sino yung tinitignan nila dito, kung sino yung bida, 'di ba? Kung sino yung may ginawa, kung sino yung ina-acknowledge, 'di ba, nung writer. So tingnan natin itong chapter 8, sabi dito, kaluwalhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng Gittith. Gittith, ano ba yung sinasabing Gittith, tingnan natin dito. Gittith, ang kahulugan ng salitang ito ay maaring tumutukoy sa isang uri ng instrumento o isang uri ng tono, So, wala na kasing pwedeng makapagsabi pa, 'di ba, kung ano ba yung mga meaning po nito, pero maaari, sabi dito sa atin, sa explanation, maaring ito ay isang uri ng instrumento o isang uri ng tono. Kung ano man yung tono na yon, hindi po natin alam kung paano po nila ito inaawit, or kung ito man po ay isang instrumento, hindi rin po natin alam kung ano yung kanilang ginamit, 'di ba, ng instrumento upang awitin, 'di ba, itong awit po na ito. Pero hindi na po yun mahalaga, 'di ba? Ang mahalaga po sa atin ay titignan po natin kung ano po yung nakapaloob dito, sa awitin po na ito. Ano po yung lyrics, 'di ba, ng awitin po na ito, So sabi dito sa verse 1, O Yahweh. So, O Yahweh. So makikita po natin dito kung sino po yung kausap,
'di ba, ng composer, kung kanino niya dinadirect, 'di ba, yung kanyang awitin, walang iba kung hindi itong si Yahweh, no? Kung sino ba itong si Yahweh? Ito yung Diyos, 'di ba, na kanya pong inaawitan. Kaya masyado tayong 'di ba, mapili sa mga awitin, sapagkat ang nais po natin na kapag tayo aawit na rin lang, 'di ba? Aawitan natin, 'di ba, ang Lord. Kasi nga tayo nga, 'di ba, natutuwa tayo sa mga batang umaawit sa atin. 'Di ba, kahit paulit-ulit yung kanilang mga inaawit, minsan hindi pa nga tama yung mga wordings, 'di ba, na kanila pong binibigkas, pero tuwan-tuwa tayo, 'di ba, na i-experience po ba ninyo 'yon, na nakakatuwa yung batang umaawit, no? Nakakatuwa na makita yung mga umaawit, kahit hindi lang po mga bata, kundi kahit po yung mga 'di ba, nagpe-performance sa stage, nakakatuwa po silang tignan, no? At kung babalik tanawin yung yung conversion ko po, ay talagang ako na-amaze ako doon po sa grupo ng mga kabataan na umawit ng yung awitin na kahit na kubo. Sabi ko, ang ganda-ganda ng message ng kanta na yon, sabi ko. Tapos nakaka-inspired. 'Di ba, yung mga kabataan na ito, kasing edad ko lang, tapos ang inaawitan nila, 'di ba, ay ang Panginoon, no? Ang inaawitan nila ay ang Panginoon. Paano natin aawitan, 'di ba? Kung sasabihin natin na inaawitan po natin ang Lord, tapos inaawitan po natin ang mundo, 'di ba? Parang may problema po yata doon, no? Hindi po yata 'yon tama. Kung pipili na rin lang tayo ng aawitan, walang iba kung hindi yung talagang powerful, 'di ba? Yung may-ari, 'di ba, ng lahat ng bagay, yung gumawa, 'di ba, or nag-create ng mga buhay po natin. So sabi dito, O Yahweh, na aming Panginoon, no? Kung titignan natin bawat wordings po nito, 'di ba, ay O Yahweh. Sino ba si Yahweh? Sabi dito, aming Panginoon. Tayo na mga nangangamuhan, alam po natin, 'di ba, yung status, 'di ba, ng nangangamuhan. yung alam mo 'yon, hindi mo po pwedeng gawin yung gusto mo, 'di ba? Hindi ka po pwedeng magdesisyon, 'di ba, nang para doon sa amo mo, no? So nakikita po natin that we need to submit everything doon po sa mga pinagtatrabahuan po natin, or doon po sa mga boss po natin. So when we say Panginoon, 'di ba? When we say Panginoon, itong si Yahweh ay Panginoon, siya po yung above, no? Siya yung above sa lahat, no? Tayo nasa baba lang po tayo, no? Tayo ay nakadepende dito sa Panginoon po na ito, 'di ba? Kung ano yung ating gagawin, kung ano yung ating tatrabahuin, 'di ba? Paano ba tayo gagawa? Yung mga ganun ba? At yung Panginoon na binabanggit po natin ay isang Panginoon, 'di ba, na nasa kanya na po lahat, no? So sabi dito, O Yahweh na aming Panginoon, ang buong mundo'y tunay kang dakila. Sa buong mundo'y tunay kang dakila. So nakaka-amaze itong si David, 'di ba, na alam mo 'yon, siguro magmula pa nung siya po ay nagkaisip, may mga ganun talaga, 'di ba, na magmula pa nung kabataan nila, wala na silang ibang desire kung hindi mabigyan, 'di ba, ng papuri ang Lord. Napakahirap kayang maging shepherd, 'di ba, sa klase po ng environment, 'di ba, na meron po sila, no, sa kapanahunan po na iyon. Napaka-dangerous po, 'di ba, na trabaho po 'yon. Pero itong batang si David po na ito, 'di ba, maaring doon po sa kanyang pagpapastol ay talagang nakita naman po natin, 'di ba, nakikipagniig po siya sa Panginoon, nagki-create po siya ng mga awitin na nakadirect sa Panginoon. So habang pinagmamasdan po niya siguro yung kanyang mga yung kanya pong mga pinapastol, kasi na-experience ko din po yan nung kabataan ko din, na alam mo yun, pag nagpapastol po ako ng baka at saka ng mga kalabaw, ang dami-daming mga mga isipin, 'di ba?
ang dami-daming mga, yung parang tinitignan mo kung ano yung maging ikaw, di ba, sa hinaharap. Naalala ko dati, lagi kong tinitignan, tinitignan ko po yung kalangitan at sinasabi ko, di ba, na makakapag-abroad din ako, di ba, yung parang iniisip ko na magtatrabaho din ako sa abroad. Napakabata ko pa noon, nung mga panahon po na iyon, di ba, hindi ko nga alam kung anong trabaho sa abroad. Di ba, yung mga ganon. Kung alam ko na, nakatulong, di ba, pero ano yung mga ginagawa, ano kayang, sa kapanahunan po kasi namin, hindi pa naman available, di ba, yung mga internet, na pwede mong makita kung ano yung, wala pang YouTube sa kapanahonan na iyon na available sa amin, di ba, na hindi mo makita kung anong klaseng bahay meron sila, di ba, anong klaseng mga tao yung paglilingkuran mo, pero nakita mo na yon, di ba, parang alam mo yun, naisip mo na yung mga magagandang bagay para sa yung hinaharap. So itong si David, maaring dun sa kanyang pag-iisip, di ba, wala siyang ibang iniisip kundi ang yung alam mo yun, yung kabutihan, 'di ba? Kabutihan niya sa harapan, 'di ba, ng Panginoon. Makikita po natin 'yan sa mga titik, 'di ba, ng kanya pong mga kino-compose, 'di ba, na awitin. At ang Diyos na meron siya, itong si Yahweh, ay hindi lang Diyos ng Israel. 'Di ba? Hindi lang Diyos ng Israel. Kumbaga, nakita po 'yun ni David, no? Si David, hindi naman siya nakapunta ng India. Hindi naman siya nakapunta ng Asia. Diba? Ewan ko kung nakapunta po siya ng Europe. Pero parang sa kwento, diba, umikot lang po yung buhay niya. Diba, dito po sa Bethlehem at saka sa Jerusalem, no? Sa Carmel. Pumunta rin po sila. Diba, dito po sa Carmel at sa iba pang panig, diba, ng bansa po na ito. Pero yung sabihin niya na itong Diyos ko na ito, di ba, na kinikilala ay Diyos ng buong mundo. Siya yung tumitingin, di ba, sa buong mundo. Hindi lang siya Diyos dito sa Israel, hindi lang siya Diyos dito sa Bethlehem, pero Diyos siya, di ba, ng buong mundo. Grabe yung pagtingin niya dito po kay Yahweh, no? Grabe yung pagtingin nitong si David sa Diyos na ito. Kasi ang daming ginawa ng Lord, 'di ba, sa buhay niya. Sa buong mundo'y tunay kang dakila, no? Tunay kang dakila, no? So yung attributes na binibigay po niya, 'di ba, sa Panginoon, ay makikita po natin dito sa mga wordings, 'di ba, na kanya pong ginawa. So dakila, isa sa mga characteristics na makikita po natin dito na binabanggit po ng awitin po na ito ay ang Diyos na ito na si Yahweh ay dakila siya. Iilan lang po yung nakakakita, 'di ba, sa kadakilaan po ng Panginoon. Pero as we continue to study, 'di ba, yung scripture, grabe lang talaga yung 'di ba? Yung kadakilaan na makikita po natin sa Lord. Pag sinabi po nating dakila, wala nang ibang dakila maliban po sa Kanya. Marami po siyang ginawa. No, sa kapanahunan po ni David, 'di ba, makikita po natin na ang dami ng ginawa, 'di ba, ng Lord. Pinasa-pasa pa, 'di ba, yung mga kwento, 'di ba, ng kadakilaan po ng Panginoon, no? Kung titignan lang po natin from cover to cover of the scripture, makikita lang talaga natin, 'di ba, yung glory, yung kadakilaan ng Diyos. At ito po yung binabanggit po niya dito. Iyong papuri abot sa langit. Iyong papuri ay abot sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. So pinapupurihan ka dito sa mundo, kahit sa kalangitan ay pinupuri ka din. Ang papuri sa iyo ay abot, 'di ba, doon sa kalangitan. Kasi may mga nagpupuri din, 'di ba, sa Panginoon, nagpupuri din sa Diyos, sa kalangitan, At dito sa mundo ay may mga nagpupuri din, 'di ba, sa Kanya.
verse 2, sabi dito, pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Pinupuri ka ng mga bata, sabi dito, ng mga bata't bagong silang, no? So kung titignan ko yung kadakilaan mo, O Diyos, 'di ba? Makikita ko sa bawat pagmulat ng mata ko, 'di ba? Sa mga maririnig ko, no? Sa mga maririnig ko na bagay na maririnig ko. Makikita ko yung kadakilaan mo doon, no? Pag open natin, 'di ba, ng mga tapo natin, kung iisipin lang talaga natin, 'di ba? Yung pagkakalikha ng mundo, 'di ba? Paano natin 'yan i-explain? 'Di ba, na ang ganda-ganda ng kalangitan, 'di ba, ng kulay, yung mga ulap, 'di ba? Ang ganda-ganda ng kalangitan. Tapos may araw pa, 'di ba? May mga bituin, 'di ba? Yung buwan, 'di ba? Minsan bilog, minsan di, 'di ba? Minsan di ba, yung kahit yung mga shape ng sa kalangitan, makikita mo na yung kadakilaan ng Lord, 'di ba? Isama mo pa yung mga birds, 'di ba, na lumilipad sa kalangitan. At kung titignan mo sa mundong meron din tayo, hindi lang sa kalangitan, kundi maging sa kalupaan, makikita po natin yung kadakilaan, 'di ba, ng Diyos. As we continue to see the trees, papaano po sila nabubuhay, 'di ba, yung mga halaman, na atin pong kinakain, yung mga gulay, yung mga prutas, 'di ba, na atin pong kinakain, kahit yung mga nagko-crawl, 'di ba, sa kalupaan. Ang ganda-ganda lang talaga ng creation, 'di ba, ng Panginoon, no? Every time na i-open natin yung ating mga mata, makikita po natin yung glory, 'di ba, ng Panginoon, no? Yung kadakilaan ng Lord. Tapos titignan pa natin yung mga babies, no? Makikita natin na paano nagkaroon ng buhay ang isang bata. Kahit doon po sa formation niya, 'di ba, sa loob ng kanyang sa loob ng sinapupunan, 'di ba, ng kanyang ina. Paano 'yun nangyari? Tapos pag nakita mo yung bata gumagalaw, kumpleto sa kanyang mga 'di ba, sa mga sa organs niya, may nakakakita siya, nakakarinig siya, 'di ba? Na alam po natin na kahit yung yung paglaki po niya, grabing miracle po 'yun, 'di ba, na makikita po natin yung mga bata lang noon, tapos makikita natin ang laki-laki na nila, dalaga na sila, 'di ba, binata na sila, may sarili na silang mga pamilya. Paano natin 'yun mai-explain? 'Di ba? Kahit yung buhay na meron tayo, paano natin ito mai-explain, no? Grabe lang talaga yung glory, 'di ba, na dapat ipagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay, 'di ba, na kanya pong ginawa, especially sa buhay, 'di ba, ng bawat isa po sa atin, no? At kahapon na yata yun yung nagsasabi ako na kasi bang tawag doon? Nakaka-homesick dito sa sa lugar namin. Yung alam mo yun, yung ewan ko bakit ako na-homesick sa ganun kahit nung nasa Taiwan ako. Pag nasa taas ako ng building, yung alam mo yun, yung marami akong nakikita, 'di ba, na mga bahay-bahay, yung mga ganon. Na-homesick ako sa ganung eksena. Unlike kung naka-confine lang ako, naka-confine sa naka-stay lang ako sa isang lugar na wala akong mga nakikita, 'di ba, maliban doon sa parts ng house. Hindi pa ako na-homesick pag ganon, pero pag marami akong natatanaw ng mga buildings na parang sa isip ko kasi parang mula doon sa mga bahay na yon, 'di ba, sa malayong malayo pa, meron din kaming tahanan, 'di ba? Meron din akong uuwian, 'di ba, na isang bahay. At minsan inisip ko kayang ginagawa nila sa bahay, 'di ba, yung mga ganon. Buti na lang may mga CCTV, 'di ba, sa kapanahunan po natin
ngayon, no? Pero iniisip ko, paano kaya pag ako'y namatay? Di ba? Ano kaya yung magiging buhay? Di ba, ng mga maiiwan ko? Parang pumasok lang yun sa isip ko, di ba? Kahapon. No? Kasi, ang reality naman talaga ng buhay, di ba? Hindi po natin alam kung hanggang kailan po ito mapapasa atin. Kaya nga, lagi tayong pinapaalalahanan, 'di ba, ng scripture to be ready, 'di ba, at all times, no? Wala kasing pinipiling edad, 'di ba, yung kamatayan. Pero as we continue, 'di ba, to see life sa mga buhay po natin, makikita lang talaga natin yung glory, 'di ba, ng Panginoon, no? Yung as we see kung paano po nagfi-fade yung strength ng isang tao, 'di ba? Tayo, lalo na tayong mga caregiver, nakikita po natin 'yon, 'di ba, na nakikita natin kung paano ito nagfi-fade. Nakaka-amaze lang talaga yung buhay. At minsan nga sinasabi ko rin kay Lolo, kung hindi sana nagkasala yung tao, 'di ba? Hindi sana nahihirapan yung tao, 'di ba? Wala sanang sakit, wala sanang karamdaman, pero ganun talaga yung nangyari. Kaya nga, inire-redeem ng Diyos. Diba yung, nire-redeem po natin yung time po natin. Diba? Para makapasok po tayo dito po sa tahanan or doon po sa inihandang lugar, diba, ng Diyos sa atin, na wala nang pasakit, wala nang kaguluhan, diba? Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. So, napakaganda po yun. Diba, na lagi po nating tinitignan, no? As we continue to see the glory of God, 'di ba, yung kadakilaan po ng Diyos. Hindi po mawawala po sa atin, 'di ba, yung talagang pagnanais that one day talaga lang na pinagkaloob sa atin, 'di ba, ng Panginoon. We will soon meet and be with our Savior eternally, no? Eternally. So sabi dito, ikaw ang nagtayo, sabi ito, ng isang tanggulan, no? Kaya natahimik ang lahat ng iyong kaaway. So David knows kung ano yung pagdating po sa mga kaaway, pagdating po sa mga tanggulan, kasi isa siyang warrior, 'di ba? Isa siyang magiting na warrior. No, marami po siyang mga labanan, 'di ba, na pinagdaanan. Pero nakita niya, 'di ba, na nasa buhay niya, kahit doon po sa mga times, 'di ba, ng panganib sa buhay po niya. Hindi lang naman nung siya'y sundalo na, 'di ba, si David, nabanggit ko po kanina na kahit po yung pagiging pastol, napaka-dangerous po noon, 'di ba, na trabaho. Kasi wala kang ang sandata. Ano bang merong sandata si David, 'di ba, yung kanyang baston at yung kanyang yung ano bang tawag doon, yung pinampatay niya, 'di ba, kay yung sling niya, 'di ba, yung sling niya, yung pinampatay niya, 'di ba, kay Goliath. Kasi marami siyang pwedeng ma-encounter sa field, 'di ba, habang po siya ay nagpapastol, mga venomous na mga snakes. Kasi hindi yan mawawala 'di ba? Hindi yan mawawala kung magpapastol ka, sa lalong-lalo na sa disyerto, 'di ba? Hindi lang yung mga snakes yung kalaban mo diyan, kahit yung mga wild, 'di ba, na mga hayop, na mga leon, mga ganon, na po pwede po niyang ma-encounter. So doon pa lang warrior na siya. 'Di ba? Kasi nga sabi nga niya, 'di ba, na siya yung nagtatanggol dito po sa kanyang mga sheep, na kapag may may darating, 'di ba, na panganib sa kanila, ginagapi niya 'yon, pinapatay niya, 'di ba, yung mga nais manakit, 'di ba, doon po sa kanyang mga inaalagaan, no? So makikita po natin dito, mga kapatid, na yung pag-iingat ng Lord, siya yung protector. 'Di ba, kanina nakita po natin na dakila po siya kasi siya yung may creation, siya yung nag-create, 'di ba, ng lahat ng meron po tayo. Ngayon dito, dakila siya kasi siya po yung protector. Siya yung nagbibigay ng protection.
'di ba? Sa lahat ng kanyang creation. Kasi kung hindi pinoprotektahan ng Diyos yung mga planeta, magbabanggahan lahat yun eh. 'Di ba? Kung hindi siya nag-create ng isang mundo na kung saan yung kanyang power o protection ay sadyang makikita. 'Di ba na? Alam mo yon yung sinag ng araw eh create ng God na hindi masyadong mainit kasi kung masyadong mainit hindi, alam mo yun, yung sobrang timpla, 'di ba, ng araw eh. Saan naman tayo pupulutin nun? Paano naman masusunog yung lahat, no? Siya yung protector, siya yung nagbibigay ng protection hindi lamang sa environment, 'di ba? Hindi lamang sa mga alam mo yun, sa kalupaan, sa karagatan, 'di ba, sa mga planeta, pagdating sa mga hangin, 'di ba? Siya po yung nagpo-protect. At pinoprotektahan po niya yung environment at maging yung buhay, 'di ba, ng isang tao kahit doon po sa area, 'di ba, na kung saan ay may mga kaaway. Si David, sinabi po niya 'yun, no, nang ang Lord po yung naglalagay or nagtatayo ng tanggulan, no, ng tanggulan, sabi dito. At kahit yung mga kaaway, hindi po sila po pwedeng manalo or magbigay or magkaroon ng katagumpayan without the Lord's permission, no, without the Lord's permission, no. Verse 3, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay. Nasubukan na po ba ninyo yung pagmasdan yung kalangitan? Di ba? Sabi dito, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. No? So David ay hindi talaga siya iba rin sa atin. Kasi tao rin naman po siya. Di ba, na nagmamasid, di ba, sa kanyang kapaligiran, no? Sabi nga niya dito, di ba, na pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Kasi kung titignan ko yung creation mo, God, di ba, ang ganda-ganda na eh. Napakaganda ng paligid na iyong ginawa. Napakaganda ng mundo, 'di ba, na iyong ginawa. Tapos nakita ko yung kalagayan ko as tao, 'di ba? Nakita ko na, sabi niya dito, ano ba ang meron sa tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pahalagahan? Bakit ganun na lang yung mo, Lord? 'Di ba? Bakit ganun na lang yung pagpapahalaga mo, 'di ba, sa tao? Ano bang meron sa tao? No, naisip na rin po ba ninyo 'yun, mga kapatid? 'Di ba, na alam mo, enough naman si God eh. 'Di ba? Hindi naman niya kailangan ang tao para maging Diyos siya. Or hindi naman niya kailangan ang tao para iboto siya, 'di ba, bilang Diyos. Kasi sapat na sa Panginoon ang lahat eh. 'Di ba? Kaya niyang mag-create ng mga bagay na ikatutuwa niya kung nanaisin niya. Pero bakit ganun na lang yung pagpapahalaga niya, 'di ba, sa isang katulad ko at katulad po ninyo, 'di ba, na tao. Grabe yung pagmamahal niya, grabe yung protection niya, 'di ba? Grabe yung provision niya, 'di ba, sa tao. At kung titignan po natin yung tao, may mga nakakatuwa, 'di ba, sa Panginoon. Meron din naman yung nakakainis, 'di ba? Meron din naman yung talagang hindi karapat-dapat na mabuhay sana, 'di ba, dito sa mundo dahil sa mga pasakit na kanila pong ginagawa. Pero grabe lang talaga yung God na ito, na kaya po niyang tiisin, 'di ba, yung paglapastangan ng tao, at bibigyan pa ng pagkakataon po yung tao na makapagbagong buhay, 'di ba, upang hindi po siya mapahamak. Sinong Diyos lang talaga ang katulad ng Diyos po na ito, 'di ba, na binabanggit po nitong si David. Bakit, Lord? Grabe yung iyong pagpapahalaga, 'di ba, sa isang tao. No, grabe yung provision mo,
'Di ba? Grabe yung pag-ibig mo, grabe yung mercy mo, grabe yung grace mo, 'di ba sa tao. Verse 5, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Ganon. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. So kung titignan, isa-isahin po natin ang characteristics po na ito ng Panginoon, manliliit lang talaga tayo. 'Di ba sa harapan po ng Lord. Kasi nandyan na yung security na binibigay po niya. Ang ganda-ganda po ng plano niya. 'Di ba para po sa tao. Tapos ngayon, sabi niya ganon, 'di ba? Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Kasi kung titignan po natin yung tao, makikita lang po talaga natin, 'di ba, yung uulitin natin yung kaluwalhatian, 'di ba, ng Diyos. Ang ganda-ganda ng pagkakalikha niya, 'di ba, sa tao. Magkakaiba-iba man po tayo ng itsura, 'di ba? May mga magaganda, may mga katamtaman lang, may mga pangit din, 'di ba, sa ano natin, sa paningin po natin, depende sa taste, 'di ba, ng isang tao. Pero grabe lang talaga, 'di ba, na alam mo yun, yung uniqueness ng kanyang pagkaka-create, 'di ba, sa isang tao, 'di ba, ay kapuri-puri. 'Di ba? Hindi nagkagulo-gulo yung mga parts ng ating katawan, 'di ba? Yung ating mga mata ipinantay niya talaga ng magkaparehas, ng tama, 'di ba? Yung ating mga tainga hindi lang basta siya nakalagay sa kung saan. 'Di ba? Napaka genius lang talaga, 'di ba, ng ating creator, no? At sabi dito, 'di ba, pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. Na kapag titignan mo po yung tao, makikita po natin yung kanyang dangal, 'di ba? At alam mo yun, yung papuri, 'di ba? Yung papuri doon sa creator niya. At sabi dito, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Nakakita na po ba kayo? minsan natutuwa ako dun sa joke sa Facebook na yung kaya ka nga nag-alaga or kumuha ng aso, 'di ba, para may magbantay sa bahay. Pero yung baliktad na ngayon, 'di ba, hindi ka makaalis dahil walang magbabantay, 'di ba, sa aso. Parang nabaliktad yung mundo, no, na alam mo yun, yung supposed to be yung tao, yung head naman talaga sa lahat, 'di ba, ng creation, no? May may ability siya to manage, 'di ba, yung creation, no? Kaya sabi dito, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. No, nakakita na po ba kayo ng punong kahoy na nagko-command sa tao? O kaya yung mga hayop, yung mga isda na nagko-command, 'di ba, sa tao? Wala pa tayong nakita na gano'n. Nakikita po natin na yung tao, siya po yung parang pinaka-manager, 'di ba, sa lahat po ng creation, no? Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala, no? Tayo, kabisado po natin 'yan kasi back to Genesis, 'di ba, binigyan po sila ng mandate, 'di ba, na i-manage or i-rule, 'di ba, yung mundo kinagagalawan po natin. So, yung accountability, yung responsibility, 'di ba, ibinigay ng Diyos sa tao. Sinong katulad niya, 'di ba, na magbibigay ng pagpapahalaga sa gawain ng isang tao, sa kayang gawin, 'di ba, ng isang tao. Grabing privilege yun, Ang dami lang talagang pribilehyo ng tao na ibinigay ng Panginoon. 'Di ba, sa atin yung mag-manage tayo ng mundong kinagagalawan po natin, 'di ba, ng mga bahay po natin. It's a privilege, 'di ba, mga kapatid? Kasi hindi naman po natin 'yan magagawa kapag wala tayong buhay. 'Di ba? Kapag hindi tayo buhay, wala tayong kayang
gawin. Sino nag-create ng buhay? Walang iba, kundi ang Panginoon, no? Sabi dito, mga tupa at kawan, pati na ang mga bababangis. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan at lahat ng nilikhang nasa karagatan, no? Yung responsibility po ng tao malawak, no? Yung pag-iingat doon sa creation, 'di ba, ng God ay ipinagkaloob, 'di ba, sa tao. So marami tayong trabaho bilang tao, no? Pero nakakalungkot nga dahil imbes na alagaan yung environment, imbes na alagaan yung creation, ang tao mismo yung sumisira, 'di ba, sa kanyang kalikasan, 'di ba, sa mundong kanyang kinagagalawan, no? Hindi enough sa kanya yung mga bagay na ipinoprovide, 'di ba, ng nature, 'di ba, sa kanya. Nagki-create siya, nagdidig siya mula sa kailaliman ng dagat, kinukuha ang mga natural alam mo 'yan, yung mga natural resources, yung mga gas, 'di ba, sa kailaliman, nagki-create siya, 'di ba, ng kung ano-ano, 'di ba, para doon sa sa destruction ng mundong kanyang kinagagalawan, no? Kung babalik tanawin ko lang yung nung bata po ako, 'di ba? Sinasabi natin na mahirap po yung buhay noon, 'di ba? Kasi puro manual yung trabaho. Hindi katulad ngayon ng napaka gaan na ng pagsasaka, magaan na yung pagtatanim po ng mais. Ngayon ko lang nalaman sa amin na hindi na rin pala tao yung nagtatanim ng mais. Na may mga seeder na pala, may mga makina na pala, 'di ba, na nagtatanim. No, so yung pagtatrabaho ay napakagaan na, no? At madalas sinasabi natin noon na napakahirap ng buhay. Pero as I look back, 'di ba, sa nakaraan compared ngayon sa kasalukuyan, parang mas maganda noon. 'Di ba? Parang ang dami-dami ng kasing ngayon, 'di ba, yung mga kahit yung mga nakaraan sa amin, ewan ko po kung alam po ninyo yon, 'di ba, yung ang dami ng mga pagkain na nakukuha sa environment na wala na sa kapanahunan na ito na meron noon, no? Marami napakarami kahit sa alam mo yun, yung sa bukid, ang dami ng pagkain noon na makukuha. Ang dami ng mga isda noon na kinukuha. Ngayon, puro bili lahat, no? At yung mga kinakain pa ng mga isda na yon ay hindi rin nakakaganda, 'di ba, sa katawan po ng tao. So napakasarap ng sariwang hangin noon, 'di ba? Yung mga pagkain noon na kahit sa mga sapa-sapa mo lang nakukuha, 'di ba, yung mga isda, ang sasarap, 'di ba? Unlike ngayon na puro mga chemicals, no? Pero mga grabe yung mundo natin, 'di ba, na sinong responsible? Tao po yung responsible sa kung ano po yung nangyayari, 'di ba, sa mundong kanyang kinagagalawan. O Yahweh, sabi dito na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. So konti lang po yung konti lang po yung binanggit po sa atin dito po sa chapter 8 po ng Psalm. Pero punong-puno naman, 'di ba, ng patungkol sa sa kadakilaan, 'di ba, ng Diyos po na ito. So eron to po mga kapatid, at ito type ko na lang po yung question in Nympha.